Pinangako siya na kasing dami ng mga buhangin sa dagat, kasing dami ng mga bituin sa langit. Pero kahit isang anak sa kanyang asawa, wala siya. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Abraham nung pinanganak. No? Para siyang apo, pero actually ito yung mga tatay niya, matatanda na. Kaya kay Abraham, mas madalang ialay yung buhay niya kaysa yung alay yung anak niya. Kasi yung buhay niya matanda na. Pwede na siya pumunta ng hukay kung kailangan. Pero ang hinihingi ng Diyos, pinapapatay ng Diyos sa kanya, yung tanging lahi na maiiwan na magdadala ng lahi niya. So, nung umakyat sa bundok, yun ang dala niya. Tinatanong siya, asa ng ating, nasa na yung sinasabing iaalay? Hanggang sa dumating sa punto nga, nagigilitan yung leeg, at dumating yung anghel. Huwag mong sasaktan yung bata. Sabi ng Diyos sa kanya, ngayon alam ko na hindi mo ipagkakait sa akin ang iyong anak, ang nag-iisa mong anak. Ito ay napakahalagang kwento sa Biblia sapagkat pinapakita rito ang faith ni Abraham. Sa kanyang desisyon na patayin ang kanyang anak, para na rin nagpakamatay siya. Kasi pag siya mismo ang pumatay, pinatay niya na rin ang lahi niya. Pero hindi bale. Mas mahal ko ang Diyos at susunod ako sa salita niya. So nung malapit na nakita ng Diyos na gagawin niyang totoo, hindi na kailangang patayin si Isaac. Kaya kay God, hindi importante mismo yung offering. Ang importante kay God, yung mga puso ng gumagawa ng offering. At nung hawak na ni Abraham yung punyal at gigilitin niya ng leeg, kitang-kita ng Diyos na totoong gagawin ni Abraham. At dahil ito, na-move si God. Kaya tumating yung anghel para pigilan si Abraham. Don't hurt the son, for now I know you're not going to keep your son, your only son, from me. And then, napakalaking drama. Hindi yung drama. Totoong emosyonal ang nangyari. Nung nalaman ni Abraham na hindi niya na kailangan patayin ang anak niya, ano sa palagay yung feeling niya? Wala lang? Tuwang-tuwa. Dali-dali niyang inalisan ng lubid at nagyayakapan sila, papasalamat sila sa Diyos. At habang nangyayari yon, ayon sa Biblia, meron daw narinig silang ingay na kaluskos doon sa likuran. At nung pagsilip nila, ano nakita nila? Isang hayop ang naipit yung sungay. Ang hayop, ram. At ito ang kinuha ni Abraham at naging kapalit ni Isaac bilang offering. So tama rin yung sinabi ni Abraham kay sa anak niya. Bibigyan tayo ng Diyos ng offering. Kaya ito ang naging offering. Ito ang blessing ni God kay Abraham. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky. Kasi ang dami ng mga bituin sa langit sa gabi. Through your offering, all nations on the earth will be blessed because you have obeyed me. Kaya sometimes sa buhay natin, may mga Isaac na tinatawag. May mga bagay na hindi natin kayang bitawan. Paano pag hiningi ni God sa atin yon? Magiging parang ano pa tayo? Parang Abraham o yung parang ipagkakait natin sa Kanya? Pag may hiningi ni God sa atin, hindi dahil gusto niya tayong kunan o para mabawasan tayo. Gusto niya lang makita marahil kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Kaya dito, naging mataas ang marka ni Abraham sa faith. Pinakita niya na walang ibang mas mahalaga sa kanya kundi si God. Hindi ang dugo ni Isaac ang kailangan ni God. Yung faith ni Abraham ang kailangan ni God. At dahil dito, ito rin na naging dahilan na inherit ni Isaac ang faith ni Abraham. Natatandaan yung kwento ni Noah, ang nangyari, hindi na inherit ni Ham si Noah, pero ang nag-restore si Isaac. Kaya napakahalaga ng ginawa ni Abraham. Pero napakahalaga rin ng ginawa ni Isaac. Dahil kung si Isaac ay nung laban o tumakbo, wala ring offering na mangyari. Kaya dalawang offering ito. Yung offering ni Abraham at saka yung offering ni Isaac. Sinabi ni Abraham, iaalay kita. Kung hindi naniwala si Isaac, kung tumakbo, mas mabilis siyang tumakbo, o kaya kung sinipa niya yung tatay niya, tumakbo, magagawa niya yon. Pero para siyang tupa na nagpahigaron at naghintay, naniwala siya sa plano ng kanyang amang mag-alay sa Diyos. Kung ako yung iaalay, sige, iaalay natin. Nag-unite si Isaac sa kanyang ama. Mas mahirap yung faith na yon kaysa yung faith ni Abraham kay God. Anong mas madali? Maniwala sa Diyos, maniwala sa tatay? Mas mahirap maniwala sa tatay, di ba? Kasi kay God, wala tayong problema pag naniwala tayo kay God. Sabihan ka ng tatay mo, anak, sinabi ni God, iaalay kita. Ano sasabihin mo sa tatay mo? Baka binangungot lang kayo, tay. O baka lasing kayo noon nung nangyari sa'yo.
Hindi kayo maniniwala kagad. Pero si Isaac, binigay niya yung buhay niya. Yung batang buhay niya. Ito ang dahilan, tinanggap ni God 2 offering, hindi isa. Hindi lang yung offering ni Abraham, hindi lang yung offering ni Isaac, 2 silang nag-separate from Satan. Kaya itong dahilan na inherit ni Abraham, ni Isaac yung faith ni Abraham, at na-restore pa ni Ham, o na-store niya yung failure ni Ham. Kaya napakahalaga ni Isaac. Siya ang mag-i-inherit ngayon. Kaya kahit na ganito, na si Abraham ang gumilit sa liig ng tupa, pero si Isaac na ang nagmana sa kanyang misyon. So si Abraham ang nag-umpisa, si Isaac ang nagmana. So, kung ganoon matagumpay ang foundation of faith, ang kulang, substance. Sino yung magsa-substance? Yung magkapatid ng Isaac at saka Ishmael. Pero wala na si Ishmael. Pero wala na rin kapatid si Isaac. Ano nangyari? Nag-asawa si Isaac. Ang naging asawa niya, ang pangalan si Rebecca. Nung nabuntis si Rebecca, matanda na rin, katulad ni Sarah. Mahigit 40 na edad. Nung nagdasal siya, pinangakuan siya ng anak. Nung nabuntis siya, kambal kaagad. Ito si Esau at si Jacob. Nung nasa loob ng sinapupunan, sabi, bakit nag-aaway? Sabi ng Diyos, kasi hindi lang 2 bata, 2 bansa ang nasa sinapupunan mo. At yung mas matanda, magsisilbi dun sa mas bata. Nung pinanganak, ang unang lumabas ay si Esau, pangalawa si Jacob. Kaya siya tinawag na Esau, ang ibig sabihin ng Esau, balbon. Tinatawag din siyang Edom. Ang ibig sabihin ng Edom, mapula ang balat. Pero nung lumabas si Esau, hawak-hawak niya yung paa ni Jacob. Ang tawag sa pangalan niya, Jacob, to grasp the heel. Ibig sabihin, nag-uunahan yung batang lumabas. Dahil sa tagumpay ni Isaac, bumalik ang restoration sa loob ng sinapupunan. Ang ibig sabihin, para magkaroon ng Misaya, kailangan ng foundation of substance. Anong ibig sabihin ng substance? Kailangan magbaliktad yung posisyon ng matanda at mas bata. Kaya dahil sa victory ni Abraham at victory ni Isaac, bumalik ang restoration sa loob ng sinapupunan. Kaya ang restoration ngayon, sa loob. Kaya sa loob pala ng sinapupunan, sabi ni God, Jacob I love, Esau I hate. Meron ng elder and younger. Pero kailangan mauna yung younger. Pero imbis na mauna si Jacob, nauna si Esau. So sinong panganay? Kambal yan, si Esau. So sino may birthright? Si Esau. Pero ang central figure is yung second-born. Kailangan makuha ng second-born ng birthright. Ito ang kwento ni Jacob. Kung paano niya kiniklaim ang birthright. Ibig sabihin, kailangan i-qualify ni Jacob ang sarili niya, tumayo bilang ang bagong Abel. So, ito ang kwento ni Jacob at ni Esau. Nagsimula itong kwento nito nung maliliit sila. Si Esau, nahilig sa labas, nag-hunting. Pagkatapos si Jacob, mahilig sa bahay. Isang araw, lumabas si Jacob para manghuli ng hayop. Umuwi siya ng hapon, wala siyang huli. Gutom at pagod. Si Jacob, nung dinatungan niya, nagluluto. At humingi siya ng pagkain. Sabi ni Jacob, hindi kita bibigyan. Bakit kita bibigyan? Nagmakaawa si Esau. Sige na gutom na ako. Baka mamatay na ako sa gutom. Sabi naman ni Jacob, sa isang kondisyon. Mula ngayon, ako na ang matanda. Ikaw ang mas bata. Yun ang ibig sabihin ng sell me your birthright. And then, ano sabi ni Esau? O sige, wala akong pakialam dyan sa pagkatanda, pagkamatanda. Basta pakainin mo lang ako para mabuhay ako. And then, binigyan ni Jacob, kapalit doon, siya na ang mas matanda. Sa 2 magkapatid. Kaya ito ang unang pagkakataon, pinaqualify ni Jacob ang sarili niya sa individual na level. Nakuha niya ang birthright. Sa tagal ng panahon, pagkatapos noon, tumanda yung kanilang ama at nabulag, hindi na makakita. Malapit na siyang mamatay, gusto niya nang ipasa yung blessing sa panganay na anak. Ang kinikilala niyang panganay, si Esau pa rin. Esau, panganay ko. Bago ko ibigay yung blessing, hatiran mo ko ng pagkain. Humuli ka ng hayop at lutuin mo ng gusto ko, at pagkatapos ko itong kainin, ibibigay ko na yung para sa'yo bilang panganay. Siya yung may birthright. Pero hindi nila alam, habang nagsasalita itong yung tatay, si Isaac kay Jacob, kay Esau, nakikinig yung nanay. At sinabi ng nanay kay Jacob, yung plano ng kanyang ama. Jacob, humuli ka ng 2 kambing natin sa labas. Lulutuin ko para sa iyo, para ialam sa tatay mo, para ikaw ang tumanggap ng blessing. Nanay, tika muna. Mahalata tayo. Huwag kang magalala. Bulag din tatay mo, hindi makapapansin. Yun ang sabi ng nanay. Paano kung hinawakan niya ako o amuyin niya ako? Alam niya, hindi ako si Jacob, hindi ako si Esau.
huwag kang mag-alala, ganitong gagawin natin. Para malaman niya na ikaw si Iso, yung balat ng kambing na balbon, ilalagay na sa likod mo, pag hinawakan niya, mahawakan niya yung balbon na kambing. Yung balat ng kambing. So sumunod lang si Jacob. So sino makakauna makatapos? Si Jacob. So kumantok na siya sa kwarto ng tatay niya, habang naghahunting si Iso. Ito na po ang anak niyong si Jacob. Sabi niyang pangalan. Ang sinabi niyang pangalan, ito na po ang anak niyong si Iso. Napansin kagad yung boses iba. Ikaw ba talaga si Iso? Bakit ang boses mo ay parang Jacob? Sumagot na naman to si Jacob. Ako po ang anak niyo si Jacob. Sige, hawakan niyo po ako para mapatunayan niyo. Pero nung hinawakan siya, ang hawak-hawak sa kanya, yung balat ng kambing, nilagay sa kanya, kaya balbon. Oo nga, balbon nga, sa isip ni Iso. Pero boses pa rin ni Jacob. Lumapit ka nga sa akin para ikay aking mahagkan. Ang intensyon ng tatay para maamoy siya. Alam ng tatay yung kaibahan ng amoy ng dalawang anak niya. Pero bago pumasok si Jacob sa kwarto ng kanyang ama, sinuot niya pa yung damit ni Iso. Kaya nung suot-suot niya yung damit ni Iso, nang hinagkan siya, ang naamoy ni Iso, ang naamoy ni Isaac, yung damit ni Iso na suot-suot ni Jacob. So boses nga ni Jacob, pero amoy Iso at balbon. So naniwala at tinanggap yung pagkain. Blines ngayon ni Isaac yung anak niya. Iniisip niya ito si Iso. Pero ito pala si Isaac. Mayamang lupa, matabang lupa, maraming lupain, maraming mga hayop, etc. Paglabas niya, rineport sa nanay niya, tuwan-tuwa yung nanay niya. Ito naman pagdating ng kanyang kapatid. Hirap na hirap buhatin siguro yung hayop na nahuli. Dali-dali niyang hiniwa, kinarni at linuto. At pagkatapos, ito na po yung anak niyong si Iso. Ang sagot ng tatay, pero binigay ko na yung blessing ko sa anak kong si Iso. Sino ka? At sa pagpapakilala at papaliwalag, nalaman ni Isaac, ang nagtanggap ng blessing niya ay si Jacob pala. So ano magagawa niya? Nabigay niya na. So sabi ni Iso, wala na ba natira para sa akin? I-bless mo rin ako, tatay ko. O sige, i-bless kita. Pero ang blessing sa kanya, hindi kasing dami, hindi kasing tabang mga hayop, hindi kasing daming ani, etc. Sa palagi natuwa si Iso? Hindi. Galit na galit si Iso. Kasi yung blessing na napunta kay Jacob, para yun sa kanya. Yung napunta kay Iso, ito yung para kay Jacob. Ibig sabihin, nagbaliktad yung matanda at mas bata. So dahil doon, ito ang banta ni Iso. Papatayin ko yan si Jacob na yan. Una, kinuha niya yung birthright, pati yung blessing ko sa akin, kinuha niya pa rin. Narinig na naman ni Rebecca. Nung narinig ni Rebecca, inutusan niya si Jacob, tumakas ka muna. Mainit yung ulo ng kapatid mo. Gusto kanyang patayin. Saan ako pupunta? Pumunta ka doon sa lugar natin, sa Haran. Andun ang aking kapatid. Yung kapatid niya si Laban. So, bago pa namatay si Isaac, kasi ang banta ni Iso, papatay niya raw si Iso, pag nalibig na yung tatay niya, wala na raw si Jacob. Napunta siya sa lugar ng Haran, at ang kanyang pinagtrabahuan, yung kanyang uncle, ang pangalan si Laban. Nung nagsimula siya doon, wala siyang kahit ano. Pero nakilala niya yung dalawang anak ni Laban, si Leah at saka si Rachel. Si Rhea ang mas matanda, si Rachel ang mas bata. Nagkagusto siya lang sa mas bata, kay Rachel. At gusto niyang pakasalan. Sabi niya sa kanyang uncle, si Laban, gusto kong maging asawa si Rachel, magtatrabaho ko sa iyo ng 7 taon. Hindi mo ako kailangang bayaran. Ibigay mo lang sa akin ang iyong anak na maging aking asawa. Pumayag si Laban. So nagtrabaho si Jacob, pinakamasipag na magtrabaho. At dahil bless ni God si Jacob, naging malaking blessing din si Jacob sa farm ni Laban. Pagkatapos ng 7 taon, ito na si Jacob. Uncle, 7 taon na. Mag-aasawa na ako. And then yung araw na yon, kasal. Kasal ni Rachel at saka ni Jacob. Pero nung gabing yon, na matutulog na sila, nakahanda na yung tulugan nila. Kasi yan ang mga tradisyon ng Hudyo. Binabantay yung unang gabi. Kasi importante yung unang gabi, importante rin yung unang anak. Lalo na kung lalaki yung unang anak. Ang hindi alam ni Jacob na naghihintay sa kanya. Kasi nung pagkagising niya, nung maliwanag na, ang kasama niya pala sa kwarto ng gabing yon, hindi si Rachel na pinangako sa kanya. Ang naging kasama niya ay si Leah, yung panganay. So bakit ikaw si Leah? Hindi ikaw si Rachel. Akong pinadala lang ng tatay ko. Punta siya kay Laban. Sinabi mo sa akin yung pangalawa, si Rachel. Pero bakit binigay mo sa akin si Leah? Ang sagot ni Laban, hindi mo kasi alam ang batas dito. Bago mag-asawa ang pangalawang anak na babae, yun muna ang panganay. Kaya binigay ko sa iyo si Leah. Hindi pwede si Rachel. Pero kung gusto mo maging asawa si Rachel, ito ang gagawin mo. Magsilbi ka pa sa akin ng 7 taon.
So ilang taon pinaghirapan ni Jacob para makuha niya asawa niya? 14 na taon. Kaya itong ibig sabihin, may tinatawag tayong separation period. Pinagkasundo na, pero hindi pa kaagad magsasama. Nung panahon ni Jacob, 14 years na hinintay niya si Rachel. So nagtrabaho ulit siya. Walang sweldo, walang kahit ano. Pero pagkatapos ng 7 taon, nakuha niya na yung tunay niyang mahal na asawa. Hindi niya sana gusto maging asawa si Leah, pero nagkaanak na siya doon, kaya naging 2 ang asawa niya. Pagkatapos ng 14 na taon, nakuha niya na asawa niya, lumapit siya ulit kay Laban. Uncle, sa loob ng 14 na taon, ikaw ang yumaman, ako wala. Pero meron akong mga aalagaang pamilya, anak, asawa. Gusto ko magtrabaho may sweldo. Pumayag naman yung uncle niya. Pero sa susunod na 7 taon, dinadaya siya lagi ni Laban. 10 beses siyang dinaya sa partihan. Bibigay sa kanya yung mga lupa na hindi maganda, yung mga hayop na mga pangit ang balat at saka payat. Pero ang nangyari, sa tagal ng 7 taon, yung mga pangit at hindi magandang balat, mga payat na mga hayop, sila yung dumami at tumaba. Yung mga lupain na hindi masyado maganda, siya yung maraming ani. Pagkatapos ng 21 taon, naging mayaman si Jacob. Meron siyang 1,000 hayop. Hindi lang yon, meron siyang tinatawag na 12 anak, puro lalaki. Ito ang nakuha ni Jacob nung siya nagstay sa Haran sa loob ng 21 taon. Pwede na siyang mag-retire. 12 ang lalaking anak niya. Nagtatrabaho rin yun para sa kanya. Pero nung naisip niya, gusto niyang bumalik at makipagkasundo, makipagkaayusan sa kanyang kapatid na si Iso. So plinano niya yon. Pero ayaw siyang pansinin, kaya ang ginawa niya, naghanda siya ng 3 araw at umalis. Hindi nagpaalam sa kanyang uncle. Ang hindi alam ni itong si Laban, yung isang anak niya na si Rachel, tinago yung kanyang idol. At linagay niya rito sa kanyang hita, malapit sa kanyang sexual organ. Habang nakasakay sa kabayo o yung donkey. And then, nung nalaman ni Laban na nawawala, hinabol, ang suspecha niya, kinuha ni Jacob. Pagdating niya doon, bakit mo kinuha? Wala namang kaalam-alam si Jacob doon dahil hindi naman sinabi sa kanyang asawang si Rachel. Ang challenge sa kanya, kung makikita ko kayo sa inyo, papatayin ko yung lahat ng anak ko. Ang sabi naman ni Jacob, sige, hanapin niyo. Hinalugkog nila lahat ng kagamitan. Hanggang dumating doon 2 anak niya. Pati yung mga grains doon sa gilid ng donkey, ginagano nila yung kamay sa ilalim, baka nakatago. Hanggang pinababaan nila si Leah. Bumaba ka dyan, baka inuupuan mo. Bumaba naman, wala nakita. Nung dumating na kay Rachel, very wise si Rachel, wag mo niyo akong bababain. Mahirap. Bakit? Kasi ngayon, monthly period ko. Kaya dahil doon, tinayagan siyang di bumaba. Pero ang totoo niyan, siya ang nagtatago ng idol. So nung satisfied yung mga tauhan at umalis na si Laban, saka lang sinabi ni Rachel na sa akin, kinuha ni Jacob, binaon niya yung idol sa ilalim ng isang puno. Isang importanteng tagumpay din yon kasi symbol ni Satan yung idol na yon. So, sa pagpapatuloy, dumaan sila sa kanilang paglalakbay sa isang ilog. Paglalakbay, pagbabalik, para magkita sila ng kapatid si Iso. Ang ilog, ang pangalan Jabok, para uminom. Pero habang umiinom silang lahat, nung umiinom na si Jacob, merong dumating na parang kinalaban siya. Wrestling, ang tawag sa kanya, angel sa Biblia. At ilang beses din siyang tumumba, pero matapang si Jacob sumusugod. Hanggang sa may nahawakan na yung angel sa kanyang balakang, pagkatapos natanggal yung buto sa kanyang sakit. So na-injure si Jacob, pero nahawakan ni Jacob yung angel at hindi makatakas. Hanggang sa umabot ng hapon ng gabi. Nung malapit ng sumikat yung araw, nagmakaawa na yung anghel. Sabi niya kay Jacob, palayain mo na ako, kailangan ko nang umalis. Sa isang kondisyon, sabi ni Jacob, hindi kita papalayain hanggang di mo sinasabing, nanalo ko at talo ka. Ang sabi naman ng angel, o sige, bibless kita. Mula ngayon, hindi ka nakikilala sa pangalan mong Jacob, ang magiging bagong mong pangalan ay Israel. Kaya naging Israel ang pangalan. Ang Israel ay salita Hudyo, nang ibig sabihin, naging matagumpay dahil sa Diyos. So ito ang nag-qualify kay Jacob. Pabalik. Nagkaroon siya ng individual foundation, ng family foundation, pati yung angel at mga hayop. Kaya finally, ito na yung pagkikita na ng magkapatid. Nung nalaman ni Iso na pabalik at pauwi na si Jacob, naghanda, hindi ng kainan, hindi ng piyesta. Anong hinanda ni Iso? 400 kalalakihan, nakahawak sang armas. Ang sabi sa kanya,
Meron tayong kaaway, papatayin natin. Ang target niya, isa lang, si Jacob. So naghintay sila doon sa bungad ng town. Kaya nung pagbalik, hinati ni Jacob ang grupo niya. Kalahati, siya namumuno, yung susunod na kalahati, yung unang kalahati pala, namumuno yung 70 kinsman niya. Yung pangalawang kalahati, yung 500 hayop, siya namumuno. Nasa likod yung mga anak niya, tsaka yung mga asawa niya. Kung sakaling may mangyaring di maganda daw, makaka-atras sila. Pero nung dumating sila doon, ando na si Iso, naghihintay sa kanila. At hindi naghihintay para salubungin, naghihintay para awayin, patayin. Pero anong unang-unang ginawa ni Jacob? Very tense yun, di ba? Parang nakahanda silang lumaban, hawak nila mga armas. Pero ang pinakita ni Jacob, biglang na-diffuse yung tension. Ang ginawa niya, nagbow siya sa ground. Hindi 1, 2, 3, 4, 5. Ang sabi ng Bible, 7 beses siya nagbow. Ang pagbabaw ay gawain ng isang tao na nagpupugay, nagpapakumbaba. Ginagawa yan sa hari at sa Diyos. Ginawa yan ni Jacob sa harapan ng kanyang kapatid na si Iso. Nagulat si Iso. Bakit siya nagbabaw sa akin? Kaya kung ano man yung galit na nasa loob ng puso ni Iso, parang naubos at nawala. At nagkaroon siya ng feeling na mahal niya rin yung kapatid niya. Ang sabi sa Bible, sabi ni Jacob, seeing your face is like seeing the face of God. Pag nakita ko yung mukha mo, para ko na rin nakita ang Diyos. And then sabi niya pa na, it's like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, na tinanggap mo ako. So pagkatapos niya sabihin yun, parang naglaho lahat, at ang nangyari, parang lumambot yung puso ni Iso, at nagtakbuhan silang pasalubong. Hindi para magsuguran, pero para magyakapan. At umiyak silang dalawa. So, anong ibig sabihin ng kwento na ito? Ito ang unang pagkakataon sa pinag-uusapan natin na dalawang magkapatid sa foundation of substance ay nagkasundo. Yung magkapatid na Cain and Abel, pinatay ni Cain si Abel. Yung magkapatid na Shem and Ham, si Ham, madumi ang isip niya. Sa pangatlong pagkakataon, sa pamilya ni Abraham, anak ni Isaac, si Jacob, tsaka si Iso, anak ni Jacob, si Iso, anak pala ni Isaac, si Iso and Jacob, nagkaroon ng tinatawag nating reconciliation. Hindi lang ito kwento ng dalawang magkapatid na kasundo, ito ay kwento ng foundation of substance. Dahil sa pinamalas si Jacob na pagmamahal sa kanyang kapatid, ito ang nag-restore. Ito ang nag-alis ng galit, ng puot sa puso ng kanyang kapatid. Kaya pinakita ni Jacob ang isang paraan. Siya ang unang nag-practice ng love your enemy. So dahil nagkasundo sila, nagkaroon ng foundation of substance, nagkaroon ng foundation for the Messiah. For the first time in human history, nagkaroon ng foundation for the Messiah. Pero, family level only. Noong panahon ni Adam, family lang ang level ng tao. Noong panahon ni Noah, maraming tao, pero nalunod lahat, family level din. Pero nung panahon na ni Abraham, marami ng mga kaharian. Meron ng Egypt, Sumeria, Babylonia. Kaya, kung dumating ang Messiah sa isang pamilya, wala siyang pundasyon o wala siyang panlaban sa mga kaharian na nakapaligid sa kanya. So anong nangyari? Hindi man dumating ang Messiah, pero pinalawak ng Diyos yung pamilya ni Jacob. Yung 12 anak ni Jacob, ang silbing naging 12 tribo, na sila ang bumuo ng isang bagong bansa. So ibig sabihin, yung pamilya, ginawa ng Diyos na isang bansa. Anong tinawag sa bansang yon? Israel. Ang pangalan ni Jacob. So dumaan tayo sa kasaysayan. Yung una, pamilya ni Adam. Pinatay ni Cain si Abel, fail. Lumabas ang pamilya ni Noah. Nung panahon ni Noah, dumating yung flood, matagumpay, pero dahil sa evil thoughts ni Ham, na-invade, fail na naman. Kinuha ng Diyos ang lahi sa linya ni Shem. Lumabas si Abraham. Dahil hindi hinati ni Abraham yung mga hayop, nag-fail. Binigyan ng pangalawang pagkakataon, lumabas si Isaac. Si Isaac naging matagumpay, nagkaroon siya ng 2 anak, at sa unang-unang pagkakataon, sila ang nagbigay ng tagumpay sa Diyos, ng foundation of substance. Kaya ito ang pinagsimulan ng tinatawag nating chosen people. Chosen nation. Bakit kailangan ng chosen nation? Dito lalabas ang Messiah. Ang ibig sabihin, ang Messiah ay apo ni Jacob. Anak nila, Jacob. No? Si Jacob may isang anak, ang pangalan Judah.
Dito nanggaling ang salitang Jew. Kaya sa lahi ni Jew o ni Judah, nanggaling si Jesus. Yon ang lineage niya. Ang naitatag na foundation ng Diyos ay family lamang. Kaya ito ang foundation na kinututungan ng foundation ni Jacob. Pero si Satan nakapagbuo na ng mga bansa. May mga Chinese civilization, Indian civilization, Persian civilization, mga bansa. Kaya kung dumating ang Messiah sa isang pamilya, anong laban nun sa isang bansa? Kaya nga, pinalawak ni God, yung pamilya ni Jacob, ginawang isang bansa. Kaya si Jacob ang naging model course para sa Messiah. Hindi nga dumating ang Messiah sa panahon Jacob, pero sa pamilya ni Jacob, nagkaroon ng pundasyon. Kaya, kung mapapansin nyo, pag nag-aral kayo na mas pataas na seminar, ginagaya ni Moses si Jacob. Ang ginagaya ni Jesus, si Moses. Kung ganon, ang ginagaya ni Jesus, si Jacob pa rin. Example, si Jacob ay may 12 anak. Si Moses ay namumuno ng 12 tribo. Si Jesus, ang unang pinakamalapit sa kanya, 12 apostoles. Pagkatapos si Jacob, meron siyang 70 na disciple, o ang tawag doon, kinsman, mga katrabaho sa bukid niya. Si Moses, may 70 elders. Si Jesus, sa susunod na grupo niya, yung 12, susunod 70. Yung iba sinasabi 72. Diba? Si Jacob, 3 araw bago siya umalis sa Canaan. Ito naman, si Moses, 3 araw bago siya umalis ng Egypt. Si Jesus, 3 araw bago siya nabuhay muli. May pattern na tinuro si Jacob. Si Jacob, tinulungan ng nanay niya. Sino yung nanay ni Jacob? Si Rebecca. Si Moses ba, tinulungan ng nanay niya? Tinulungan din. Yung nanay ni Moses, ang naglagay sa kanya sa basket, kung bakit nakuha siya sa palasyo. Di ba? Si Jesus ba, tinulungan ng nanay niya? Tinulungan din. Kung hindi tinakas ni Maria si Jesus sa Egypt, pinatay siya ni Herod. Inutos ni Herod, patay ng mga bata. 2 taon pababa. Napakarami mga pinagkapare-pareho. Yung si Jacob, yung katawan niya, nawala. Inimbalsa mo pero nawala. Si Moses, lumibing nila bago sila bumaba sa Canaan, nawala. Yung katawan ni Jesus, nawala. Very interesting, no? Kaya anong naging model? Ang naging model ay si Jacob. Kaya kung susundin natin ang course ni Jacob, pwede rin tayo maging matagumpay katulad ni Jacob. Dito nang galing ang mga expression sa Bible na nagpakilala si God kay Moses. Sabi niya, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Dahil 3 fondasyon o 3 pamilya ang naging pundasyon ng tinatawag nating chosen people. Nung nagtanong si Moses, sino ka? I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. 3 generation representing 1. Ito yun, no? I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sa Genesis, siya yung naging bagong pangalan niya, Israel. At ito ang naging bagong pangalan ng bansa na kung saan ang 12 anak ni Jacob ang naging 12 tribo. Ito yung family level foundation. Nagsimula kay Adan. Review lang ito. Nung time ni Adan, ang purpose is dumating ang Messiah. Kasi nag-fall si Adan, kailangan ng bagong Adan, ito yung Messiah. Bakit kailangan ng Messiah? Para magkaroon ng engrafting. Ang engrafting ay blessing. No? Bibilisan ko lang dahil nga natapos na nating pag-usapan yan kanina. Yung kaninang pinag-usapan natin. So ito ang pamilya ni Adan. Pero dahil pinatay ni Cain si Abel, hindi natupad yung plano sa substance, kaya ito ang naging sanhi, walang Mesayang dumating. Meron mang foundation of faith, walang foundation of substance. Ang sumunod dito, yung pamilya ni Noah. Yung pamilya ni Noah ang tinawag pagkatapos ng 1,600 taon. Inutusan ng Diyos na gumawa si Noah ng isang napakalaking barko na tinatawag nating arko. Dumating yung baha at yung tao lang sa loob ng arko ang nabuhay. 8 miyembro. Si Noah, asawa niya, yung kanyang 3 anak na si Shem, Ham, and Japheth, pati mga asawa nila, pero lahat ng iba pa ay mga nalunod, namatay. Pero pagkatapos ng baha, nang lumabas sila, nangako ang Diyos na hindi makakaroon ng baha ulit. At ito ang symbol, yung rainbow.
Pero ito ay foundation of faith lamang, kaya kulang ng substance. Sino ang maglalagay ng substance? Yung dalawang anak na si Shem at saka si Ham. Pero si Ham at si Shem, wala pang pinatunayang faith, kaya dapat patunayan nila sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa kanilang ama. Ano nangyari? Dapat si Ham pinakita niya yon, pero iba ang pinamalas niya sa Diyos. Nung nakita niya yung ama niyang natutulog at walang damit, imbis na igalang niya yung kanyang ama bilang sugo ng Diyos o propeta ng Diyos o galing sa Diyos yung mga utos niya, kinahiya niya at minultiply yung kapatid niya. At nung tinakpan nila yung ama, parang inulit lang nila yung kasalanan. Imbis na reverse nila o in-indemnify, hindi nangyaring ganon. Kaya hindi naging matagumpay si Ham sa pag-inherit sa faith ni Noah at wala na rin tayong makikitang kwento na foundation of substance sa magkapatid na Shem at ni Ham. Kaya dito natapos ang kwento ni Noah. Kaya nagkaroon ng walang foundation of substance, walang Messiah. Hanggang sa umabot sa ikatlong pamilya. Sino yung ikatlong pamilya? Ito yung si Abraham. Nung dumating si Abraham, pinag-alay siya ng tatlo, pero hindi niya nagawa dahil nakalimutan o nakatulog siya at hindi niya nahati yung mga ibon. Ito naging dahilan kung bakit naging alipin yung mga Jews o yung mga Hudyo sa loob ng 400 taon sa Israel. Yan, 400 years of slavery in Egypt. Pero pagkatapos niyan, tuloy pa rin. So yung plano ng Diyos kay Abraham, hindi natapos o hindi na pagtuloy. Kahit sa foundation of faith lamang, hindi nangyari. Binigay siya ng pangalawang pagkakataon. Ialay mo ang iyong anak, makyat sila sa bundok ng Moriah, at nung bago niyang gilitan ng liig, itong si Isaac, hindi ba lumabas yung angel? Ito yung kwento natin kanina. Finally, tinanggap ni God ang offering ni Abraham, tinanggap din ni God ang offering ni Isaac, naging dalawang offering na inherit ni Isaac yung faith ni Abraham. Dahil na-inherit ni Isaac yung faith ni Abraham, siya rin ang nag-indemnity sa failure ni Ham. Kaya ito ang naging dahilan, si Isaac ang bagong, kumbaga, nag-inherit sa mission ng providence si God para sa Messiah. Pero si Isaac, wala na yung kapatid niyang si Ishmael. Binigyan siya ng dalawang anak, si Esau and Jacob, yung kambal. At ang kailangan, yung mas mata, maging mas matanda, yung matanda, magpakumbaba, parang bata. Unang nangyari yan, nung nakuha ni Esau, ni Jacob, yung birthright sa pamamagitan ng pagkain. Hanggang sa nakuha pa ni Jacob, yung blessing na para sa kanyang kapatid na matanda sa tulong ng kanyang ina. And then, nung pumunta siya sa Haran, nakapag-asawa siya. Sino yung unang asawa? Si Leah o si Rachel? Si Leah. Pero ang tunay na asawa niya, gusto niyang papangasawa, si Rachel. At pagkatapos ng 21 taon, umalis na sila doon. So 120 years, magkakasama sila. Pagkatapos ng 120 years, ito na yung problema. Nung nakuha ni Jacob yung blessing para sa kanya, nakuha niya dahil pagpapanggap na parang siya yung si Esau. Tumagal ng 40 years, nagkahiwalay sila. Napunta siya sa Haran. Gaano katagal siya rito? 21 years. So ito yung period na nag-stay sila, nagkahiwalay sila ng 21 years. Pagkatapos ng 21 years, bumalik na si Jacob at ito na yung kwento na nagkasundo sila. Dahil sa mga ginawa ni Jacob ng pagpapakumbaba, pagbibigay ng mga regalo, pagmamahal sa kaaway. At dahil doon, na-establish yung tinatawag nating foundation of substance. Okay? Yung foundation of substance, ang gumawa ng parang nagtapos sa foundation for the Messiah. Pero kahit meron, ang na-establish ay family level lamang. Pero kahit family level, dito ngayong ginamit ng Diyos ang pagpapalawak ng pamilya ni Jacob para maging pundasyon ng isang bagong bansa. Nagkaroon pa ng isang pamilya pagkatapos nito. Nagkaroon ng anak si Jacob na pang-11. Anak niya kay Rachel. Ang pangalan niya, si Joseph. Kilala niyo ba si Joseph? Okay, ito muna. Si Terah, ito yung kinikilalang ama ni Abraham. Ito yung pamilya. So, ang ibig lang sabihin nito, na dito nanggaling ang mga Israelites, yung 12 tribo. Si Jacob, meron siyang asawa si Leah at si Rachel. Meron din siyang mga concubines, si
Zilpa at saka si Bilha. At dito nang galing yung 12 anak, at isa dyan sa mga anak na yan, yung pang-11, ang pangalan niya ay si Joseph, si katukayo ko. So, hindi ko na inuulit yung paliwanag doon sa mga nakita na natin, kaya medyo binibilisan ko. Ito yung 12 anak niya, si Ruben, Simeon, Levi, Judah, tapos si Gad, si Asher, si Dan, Naphtali, si Joseph, si Benjamin, meron pang Issachar, tsaka si Zebulun. Ito yung 12 anak na naging 12 tribo. Si Jesus nanggaling sa pamilya ni Judah. Kaya tinawag ang mga Hudyo na Jew, maikse na Judah. Pero ang gusto kong tukuyin, itong pang-11, si Joseph. Si Joseph ang dahilan kung paano sila nakapasok sa Egypt. Si Joseph, yung tinatawag na the dreamer, madalas managinip. Yung isang panaginip niya, 12 ito, yung 11 nagbow dun sa isa. Tinago niya lang yung panaginip, hanggang nanaginip siya uli. 11 bituin, yung araw at buwan, nagbow sa kanya. Sinabi niya na sa tatay niya. Pinaliwanag ng tatay niya, yung 11 bituin, ito yung mga kapatid niya. Yung araw at buwan, sila yung mag-asawa. So, nung nalaman ito, naging special si Joseph sa kanyang ama, nagagalit ngayon yung kanyang mga kapatid. Isang araw, inutusan sila maghanap ng pagkain sa palengke, ito na yung pagkakataon nila, patayin si Joseph. Gusto nilang ihulog sa isang bangin o sa isang whatever na para patayin. Pero sabi ng ibang kapatid, kawawa, kapatid pa rin natin yan. Kaya ang ginawa nila, binenta nila si Joseph sa isang merchant. Ang pangalan niya si Potiphar. So nung nabili siya, bumalik yung mga magkakapatid, sinabi nila, kinain na o pinatay ng masamang hayop itong si Joseph. Malungkot yung aman nilang si Jacob, pero wala na siya magagawa. Patay na si Joseph. So sa bahay naman ni Potiphar, nagkaroon ng isang insidente na, anyway, nakulong si Joseph. Kasi nga, mahabang kwento yun eh. Yung asawa ni Potiphar, may gusto pala kay Joseph, may pagtingin sa kanya. Ayaw naman ni Joseph magkaroon sila ng relasyon. Isang araw, nung umalis si Potiphar, naiwan si Joseph tsaka yung asawa ng kanyang amo, tinawag siya sa kwarto. At gusto ng babae na magkaroon sila ng relasyon. Ayaw ni Joseph. Hanggang sa yinakap siya, umiwas sa Joseph, ang ginawa niya, tinanggal niya yung damit niya, naiwan yung jacket niya. Pagbalik ni Potiphar, baliktad yung kwento. Ang sabi sa kanya, ito ang katibayan, sinubukan niya kung lapastanganin, pumasok sa kwarto natin. Kaya nakulong si Joseph. Habang nakakulong si Joseph, meron 2 siyang bilanggong kasama na may panaginip at sinabi niya ganito ang mangyayari. Yung panaginip nila, sa maikling kwento, sabihin, yung isa mamamatay, yung isa makakalaya. And then nagkatotoo. Nung panahon na yon, nananaginip na yung hari. At walang makapagbigay ng paliwanag sa kanyang panaginip. Ang panaginip ng hari, meron daw 7 grain na lumabas galing sa ilog ng Nile. Sinundan ito ng payat na grain at linamon yung matataba. Hindi maintindihan ng hari. Nangyari ulit, pareho pero hindi pareho. Sa ilog ng Nile, lumabas daw yung 7 baka ang tataba. Pagkatapos ng 7 bakang matataba, sinundan ito ng 7 bakang ang papayat. At kinain yung mga matataba. Dito na naghanap ng kasagutan, walang makapagbigay. May balita na mayroong isang bilanggo na nagbabasa o nag-i-interpret ng paniwalag, tinawag nila si Joseph, at si Joseph naman, very humble, nagpaliwanag, nanggaling ito sa tulong ng Diyos. At sinabi niya, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang Ehipto ay magkakaroon ng maraming pagpapala at biyaya sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 7 taon ding gugutumin. Walang ani, matutuyo ang lahat ng lupain. Natakot yung hari, anong gagawin natin? Kailangan paghandaan habang marami pa tayong pagkain. Gumawa tayo ng malalaking pag-iimbakan. Tuwan-tuwa yung hari, kaya ito ang nagpasikat kay Joseph sa hari. Ginawa siyang in charge sa lahat ng programang pagpapahanda. Kaya eventually, naging prime minister si Joseph ng Egypt. Udyo siya. Pero nagre-report siya sa hari at lahat ng iutos niya sinusunod ng mga tauhan sa gobyerno. And finally, sa loob ng 7 taon, punong-puno, umaapaw yung mga taguan na ng pagkain. Pero pagkatapos ng 7 taon, nagsimula ang tagtuyot.
Walang pagkain na tumutubo. Kaya ang may pagkain lamang ang Egypt. Nagutom na rin yung mga kapatid ni ni Joseph, kaya pumunta sila doon sa Egypt para bumili ng pagkain. Pero pag bumibili sila, sinasauri ni Jacob yung bayad. Natatakot sila ngayon. So, sa mahabang kwento, finally, bumalik sila at nagpakilala na si Joseph. Ako yung kapatid niyong si Joseph. Gulat na gulat yung mga kapatid niya. Kaya tama yung kanyang panaginip, nagbow lahat sa kanya. So, inanyayahan ni Joseph yung kanyang kapatid na lumipat na sa Egypt. Doon sila napunta sa lugar ng Goshen. Isang matabang lupa dito sa may bandang malapit sa ilog ng Nile. At doon sila tumira, binigyan sila magandang teritoryo, at doon sila dumami. Sa sobrang bilis ng kanilang pagdami, natakot ang mga Egyptian. Kaya nagkaroon silang population control, pinapatay nila yung mga batang lalaki. Hanggang sa natakot yung mga Egyptian, sa sobrang dami nila, baka mas marami na sila sa atin, o baka kumampihan sa kaaway natin, ang ginawa nila, ginawa silang mga alipin. So yun ang dahilan, napunta sila sa Egypt at naging alipin ng mga Hudyo dahil sa pagpunta ron ni Joseph at naging siya pang prime minister, pati mga kapatid niya. Kaya 12 kapatid, naging 12 tribes of the sons of Jacob. Pero ginawa silang slaves. For how many years na naging slaves? For 400 years. Ito ang unang period ng national foundation for Israel, yung slavery in Egypt. Ito na yung pagpapatupad ng sinabi ng Diyos dahil hindi ginawa ni Abraham yung paghahati, 400 taon maging alipin ang mga Hudyo. Pero pagkatapos ng 400 taon, dumating ang deliverer, ang tawag sa Bible. Siya ay galing din sa mga alipin, pero lumaki siya palasyo. Sino yon? Ito si Moses. Si Moses ay anak ng isang Hudyo, Levite ang kanyang tribo. Pero dahil pinapatay yung mga lalaki, linagay siya sa basket ng kanyang ina at pinaanod sa ilog ng Nile. Nung nakuha siya ng prinsesa, tinawag siyang Moses kasi ang tawag ng mga Egyptian dito sa mga damong ito, Moses. Lumaki siya sa palasyo. Ibig sabihin, naging isang prinsipe. Gaano katagal siya sa palasyo? 40 taon. Pero ang kagandahan sa buhay ni Moses doon, kahit siya ay prinsipe, at syempre pag prinsipe ka, maraming mga babaeng nakatingin sa iyo dahil gusto nilang maging asawa ng prinsipe, hindi nagkaroon ng kahit isang relasyon si Moses kahit kaninong babae. Malinis. Ito ang kanyang foundation of faith. Okay? Paano ang substance? Para magkaroon ng substance, galing sa Egypt, dapat nakiisa ang mga Hudyo at naglakad sila papunta sa Canaan. Dito dapat sila dumaan, itong kulay dilaw na linya. Aabutin lang ng 21 araw. Pero dito pa lang, hindi sila nakiisa kay Moses. Ang ginawa ni Moses, pinagtanggol niya yung isang alipin. Ginugulpi kasi siya ng isang Egyptian taskmaster. Ang gusto niya ipakita, kakampi niyo ako, huwag kayong mag-alala. Pero sinumbong si Moses sa Pharaoh at nagalit si Pharaoh at gusto niyang patayin si Moses. Kaya hindi nag-unite ang mga tao kay Moses, kaya nag-fail yung unang course. Nagtago si Moses dito sa Midian. At dito nagstay si Moses ng another 40 years. Ito yung second course, foundation of faith. So ito yung ginawa, napatay ni Moses yung isang Egyptian taskmaster na gumugulpi doon sa Israelite. Dito dapat 21 days by foot. Ngayon may kalsada na dyan. Pag ito raw ay dinaanan mo ng sasakyan, 6 na oras. Parang mula Manila hanggang Baguio. Pero dahil hindi nakiisa ang mga Hudyo kay Moses, dito sila dadaan sa Sinai Peninsula. Tatawid sila sa Red Sea. Kaya nagkaroon ng tinatawag na second course. Nagsimula ang second course nung nagpunta si Moses sa Midian sa loob ng 40 taon. Bakit kailangan 40 taon? Para pagbayaran yung 40 taon sa Egypt by indemnity. Habang nandun siya, doon niya nakilala at nakausap si God through the burning bush. At inutos siyang bumalik, siya ang magpapalaya sa mga aliping Hudyo. Ito yung isang eksena na pinatanggal yung kanyang saplot sa paa dahil holy ground at nagsalita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng burning bush. Dito ang second course. Kaya galing sa Midian, pagbalik ni Moses, iba na siyang Moses. Nagdidemand siya kay Pharaoh. Pero ayaw ni Pharaoh. Kaya para ma-convince si Pharaoh,
nagawa si Moses ng 10, kumbaga, kalamidad at 3 himala. Ano yung 3 himala? Naging pula yung ilog ng Nile. Tapos ginawa niyang kitongin yung kamay niya at binalik niya na wala. Saka yung ahas yung kanyang tungkod na naging ahas, at saka yung pag-alis niya, yung pagbuhat niya na wala. Tapos linamon ng ahas niya yung mga ahas din ng Pharaoh. 3 himala. Tapos yung 10 kalamidad o 10 salot, yung panghuli, yung namatay yung mga anak ng Egyptians. Pero na-deliver yung mga Jews dahil pininturahan nila ng dugo yung kanilang mga pintuan. Dahil sa pinintura nilang yon, linagpasan sila ng sakit. Kaya ang tawag doon sa kasaysayan, Passover. Yun ang original na Passover. So pagkakataong to, naniwala ang mga Hudyo. Kaya iniwan na nila lahat, nagsama-sama sila dito sa city ng Ramesses, at sa loob ng 3 araw, hinanda nila bago umalis, papunta sila sa syudad ng Succoth. Yan ang kanilang paglalakbay. Ito na yung tinatawag nilang Exodus. And habang naglalakbay sila, ginagabayan sila ng fire at cloud. Pag gabi, fire. Pag umaga, cloud. Hindi nila mapupuntahan. Hindi na sila pinadaan dito kasi daw baka umatras lang sila, ang dali-dali kasi umatras, kaya dito sila pinadaan para hindi sila makatras. Kaya ngayon, dadaan sila sa tinatawag na Red Sea. Ito yung magandang eksena sa pelikula, na pagdaan nila doon sa dagat, bumuka yung dagat, tumawid sila, and then sinundan sila ng mga Egyptian, pero nung nakalagpas na lahat yung mga Hudyo, anong ginawa ni Moses? Tinutok niya ulit yung kanyang tungkod, sumarado yung tubig, nalunod yung mga kabayo, mga sundalo. Anyway, so dito na sila. Nung naubusan na sila ng mga pagkain, nag-pray sila, tapos sinabi ni Moses magkakaroon sila ng pagkain. Dumating ang pugo at saka mga parang tinapay sa ground, yun ang pagkain nila. Pero habang meron yan, masaya sila, pero nung nagsawa na rin sila, reklamo ng reklamo. Yan ang mga kwento ng Hudyo. Hanggang sa naubos na rin yung tubig nila, dito sa Rephidim, pinakita na naman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya si Moses, paluin mo yung bato. Nung pinalo niya yung bato, lumabas yung tubig, nakainom yung mga Jewish people sa disyerto. Kaya naging himala na naman sa kanila, tuwan-tuwa, praise the Lord na naman sila. Kaya habang may blessing, praise the Lord. Pag walang blessing, reklamo. Yan ang naging buhay ng mga Hudyo sa harapan ni Moses. Meron pa silang isang dinaanang lugar bago sila pumunta sa Sinai na merong kumalaban sa kanilang tribo, ang mga Amalekites. At habang nakikipaglaban sila, nag-pray si Moses, sabi sa kanya, itaas mo yung kamay mo. Pag tinaas mo yung kamay mo, mananalo kayo. Nakakapagod. Siyempre, matagal yung labanan. Pero pag binababa ni Moses yung kamay niya, ano nangyayari? Natatalo sila. Kaya inutusan niya yung 2 tao. Hawakan yung kamay kong pataas. Hindi ka mananalo ng digmaan dahil tinataas mo na yung kamay mo. Pero ang ibig sabihin nito, magtiwala kayo sa Diyos. Kaya yun ang parang lesson doon. Finally, dahil sa sobrang daming pinakita ng mga Hudyo na hindi sila marunong o hindi stable ang kanilang pananampalataya, nag-isip ang Diyos ng paraan na pwedeng magkaroon ng isang permanenteng bagay na kung kahit mawala ng pananampalataya ng mga Hudyo, pwede pa rin ituloy ng mga Hudyo yung kanilang mission. Kahit ibang grupo ng tao. Ito ang dahilan, nag-stop over sila rito sa Mount Sinai. Ito ang kahulugan ng tabernacle. Narinig niyo na ba yung tabernacle? Ang tabernacle ang lalagyan ng Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, doon nakasilid yung 2 bato na sinusulat ang 10 utos. Kaya ito ang mahalagang nangyari nung paglalakbay nila sa second course nung dumating sila sa Sinai. Kasi kung nawalan sila lahat ng pananampalataya, kung maipapasa nila yung tabernacle sa ibang grupo ng tao, pwedeng ito ay magpatuloy. Kasi ang tabernacle ay simbolo ng Misaya. Ang 2 bato ay simbolo ng Misaya. Yung may 10 utos. So pagdating dito, naghintay ang mga tao, nagstay si Moses sa bundok, 40 days, nagfasting siya, tinanggap niya yung 2 bato na may nakasulat na 10 utos. Pero habang naghihintay siya sa pagtanggap doon sa bato, itong mga Hudyo gumawa ng Diyos-Diyosan at sinamba. Sa galit ni Moses, binasag niya yung bato. Tama ba yung ginawa niya o mali? Malaking kamalian. Ang dapat sanang ginawa niya, humingi siya ng parang parusa sa mga tao. Pero ang ginawa niya, ang pinarusahan niya yung bato. Ang symbol ng bato, Misaya. Ang naparusahan tuloy yung Misaya. Kaya umakyat ulit siya, nag-fasting ulit ng pangalawang 40 days, bago niya nakuha yung pangalawa. At dito na sumunod yung mga tao.
Ikinarga ito sa isang box na tinatawag na Ark of the Covenant at linagay sa isang tabernacle na siyang binuhat ng mga Hudyo. Kaya ito ang second course pagkatapos. Nung papunta na sila sa Canaan, dumating sila dito sa Kadesh Barnea. Nagpakita na naman sila ng kahinaan dahil dito nagkaroon ng mga hindi pagsunod, mga reklamo, etc. Dumating ang mga ahas at pinagkakagat sila. Nung nag-pray si Moses, sabi, magtaas ka ng ahas na tanso at kung sino ang titingin doon, siya ang maliligtas. Anyway, dahil hindi sila nag-unite talaga, ang kondisyon ngayon, kailangan magpadala si Moses dito ng spy. 12 galing sa 12 tribo. At habang nandito sila, sa loob ng 40 araw. Nung bumalik, pagkatapos ng 40 araw sila sa Kadesh at nag-report kay Moses, ang mga report nila puro negative. Maliban lang sa dalawa. Ito si Joshua at saka si Caleb. Pero nalunod ang kanilang sinasabi sa 10 mga nagrereklamo. Kaya dito nag-collapse yung second course. Hindi nag-unite ang mga tao kay Moses. Kaya ang sabi niya, kung 40 araw kayo naglibot-libot sa palibot ng Canaan, yung bawat isang araw, isang taon. Maglilibot-libot lang kayo sa wilderness. Kaya yung second course na tapos, nagkaroon ng third course, nagsimula ito sa tinatawag nating 40 years of wandering sa wilderness. Masyadong advanced yung sinasabi ko. Ito yung mga in-explain ko kanina. Ito yung pagpipintura ng dugo sa bahay nila, sa doorpost. At ito naman, yung namatay na yung anak ng Pharaoh. Wala siyang magawa. Ito yung eksena na galing sa movie Ten Commandments, si Charlton Heston. Tumawid sila ng dagat, ginamit ni Charlton Heston, ni Moses yung kanyang tungkod, bumuka at sila'y nakapaglakad sa gitna. Yan. 600,000 ang umalis sa Egypt. Mga lalaki, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Okay, andito na tayo, no? Pagkatapos noon, nagkaroon ng tinatawag nating third course. Kasi nag-fail yung second course. Ito yung picture. Wala akong picture dito. Ito yung manna and quail. Kasi wala silang pangalan, tinawag na lang ng manna. Ang ibig sabihin ng manna sa Hudyo, what is it? Ano ba yon? Kasi nakakita lang sila ng mga puti-puti, pinupulot nila, kinakain nila. Na parang mga tinapay-tinapay. Pero matitigas ang mga ulo ng mga Hudyo kasi sabi ni Moses, huwag kayong kukuha ng labis ng inyong kailangan. Pero iba nagtabi, nagtago. Kaya nasira, nabulok. Anyway, tas may quail. Ano yung quail, no? Pugo. Ito yung mga ibon na kinakain nila. So may pagkain sila, pero araw-araw yun ang pagkain. Reklamo rin. Ito yung tablets of stone na nakuha ni Moses. Nakasulat dyan yung 10 utos. Pero pagbalik ni Moses, pagkatapos ng unang 40 days, nakita nila itong golden calf at binasag ni Moses yung tablets of stone na naging symbol ng pagkasira ng Misaya. Kaya nagkaroon ng pangitain na maaring masira ang Misaya pagdating niya dahil na rin sa central figure na hindi nagkaroon ng pananampalataya. Bumalik siya sa Sinai, nag-fasting siya ulit. Ilang taon na si Moses noong panahon na yon? 80 ang edad niya. Nag-fasting siya ulit ng 40 days. Pero dahil pangalawa ito, altogether 80 days ang fasting ni Moses. Second time. Kaya ang tinanggap nila na linagay nila sa tabernacle ay galing sa second fast niya. So ito na yung time na binabanggit ko dahil nga nag-spy at negative yung report, hindi natapos yung second course, kaya nagkaroon ng third course na nagsimula dito sa point ng Kadesh Barnea. Kaya ang 40 years, ito yung paglalakbay nila rito. At habang naglalakbay sila rito ng paikot-ikot lang sa loob ng 40 years, halos lahat na nanggaling sa Egypt ay namatay. Maraming mga bagong Hudyo na pinanganak na sa wilderness. Ito yung tinatawag ng mga second generation. Pagkatapos ng 40 days, paalis na sila. Ito na yung pangarap ni Moses, makarating sa Canaan. Pero nung papunta na sila, may nagreklamo na naman, walang tubig, nauhaw kami. Sa inis ni Moses, katulad ng ginawa niya sa Rephidim, pinalo niya yung bato. Pero dahil galit siya, pinalo niya ng pangalawang beses. Dito nagalit ang Diyos. Dahil hindi mo ginawang malinis ang aking pangalan sa mata ng aking mga tao, hindi ka makakarating at hindi ka magdadala sa kanila, sa Canaan. Ano ba ang nangyari? Bakit masama ang pagpapalo sa bato? Kasi yung bato is a symbol of Christ. Sabi rin sa Corinthians, no? And the rock was Christ, sabi doon.
Dito rin sinulat ang tablets, sa tablets of stones, bato rin, yung 10 utos, symbol ng Misaya. Kaya ang pinalo ni Moses na bato, yung patay, nung nagkaroon ng tubig, nabuhay. Parang Adan na patay, naging buhay na Adan. Pero yung lumalabas na yung tubig, pinalo niya ulit. Parang pinalo niya yung Misaya. Kaya ito ang dahilan, base sa prinsipyo, kung bakit ayaw payagan ng Diyos siyang makarating. Nagmakaawa pa nga siya. Patawarin mo ko, gusto ko lang makita ang Canaan. Ilang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang sagot ni God, tapos na tayo mag-usap. Inutusan niya si Moses, i-anoint mo si Joshua. Siya ang magiging bagong leader. Isa siya sa mga 12 na bumalik galing sa Canaan. So, buhay pa si Moses, in-anoint niya na yung kapalit niya. At bago sila bumaba ng bundok, patungo doon sa Jordan Valley, namatay na si Moses. Hindi siya nakatungtong man lamang sa Canaan. Linibing siya doon, pero nung binalikan siya, hindi na siya nakita. So anyway, yun ang story ng 400 years of slavery hanggang sa paglabas nila, napunta sila sa land of Canaan. Yung Canaan, ito ang magiging Israel. Pinaghati-hatian nila yung lupa sa tribo. Kaya 12 hati ng lupa. Ang namutong sa kanila si Joshua, pagpasok. Tinanong niya yung mga tao, kaisa ko ba kayo? Tapos sabi ng mga tao, lalo na yung mga second generation, kahit anong iutos mo, susunod kami. Kung meron kang sinabing, pupunta kami doon, pupunta kami lahat. Nag-unite sila kay Joshua. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit naging matagumpay sila. Ang isang pinakamagandang kwento niya nung pumasok sila, nung nakarating sila sa isang syudad na mataas ang pader. Ang pangalan, Jericho. Inutusan sila ng Diyos na palibutan ito 1 beses sa isang araw, hanggang 7 araw. Pero sa ika-7 araw, yung parehong prosesyon, 7 beses na lang iikutan. And then sabi sa kanila, sumigaw kayo ng malakas na malakas. At sa hudyat ni Joshua, nung sumigaw yung mga Hudyo, biglang nagkalindol at tumumba yung mga pader. Takot na takot yung mga taga Jericho. Ano bang klase mga tao to? Sigaw pa lang, lumindol na, natumba na yung mga pader natin. Kaya sinakop nila yan. Kaya ito ang inutos sa kanila ng Diyos, sakupin niyo yung mga lupa. Kasi ang Canaan, dyan ang galing yung mga Canaanite tribes. Gustong sakupin ng Diyos yung lupang yan, dahil nga ang mga nakatira dyan, yung mga naniniwala kay Baal, tsaka kay Ashtaroth, tsaka kay Asherah. Spare nothing, ang sabi sa kanila. Pero itong mga Hudyo, pagkatapos ng magandang karanasan sa Jericho, parang naging kontento sa magkaroon ng lupa, at ang pinakamasamang ginawa nila, nagkagusto sila sa mga babae ng Canaan. Kaya nagkaroon sila ng kasalanang sexual din. Kaya ito ang dahilan kung bakit yung 400 taong pagkaalipin, naging 400 taon na panahon sa Jericho, panahon sa Canaan, na nagstay lamang sila doon. Ito yung tinatawag na period of the judges. Sila yung mga namumuno sa Israel nung panahon na yon, sila ang tumatayo bilang pare, hari, at saka propeta. Ang sikat na mga judge, siguro kilala nyo sila Samson, sila Othniel, sila Eli, yung mga yan. Nung pagdating nila, hinati nila ang bansa sa 12 para maging bansa ng 12 tribo. Ang pangalan ng Canaan, yung bagong pangalan niya, Israel. Kaya bansa ni Jacob, ang ibig sabihin, mga anak lahat ni Jacob. Si Samson, ang isa sa mga pinakasikat na judge nung panahon na yon. Ang kalaban nila mga Philistine. Pero anong kasalanan ni Samson? Babae din. Diba? Sexual. Dahil sa nagkaroon siya ng relasyon sa isang babaeng Philistine. Sino yun? Si Delilah. And then, nung nagsisi siya, saka lang siya nagkaroon ng lakas, na itumba niya yung mga poste at namatay yung maraming Philistine. Pagkatapos ng judges, dumating yung panahon ng mga hari. Sino ang unang hari ng Israel? Yan si Haring Saul. Ang nag-anoint kay Saul ay yung si Propeta Samuel. Si Propetang Samuel ang pinakahuling judge nung panahon na yon. Ang gusto ng Diyos yung bansa, may tatag. Kasi dyan ipapadala ang Misaya. Para magkaroon ng bansa, kailangan may tao, may teritoryo, may namumuno. So dahil walang namumuno, ito ang dahilan, ginawa ng Diyos na hari si Saul. Na para pagsamasamahin lahat ng mga tao at gawing isang bansa ang mga tao, ang anak ni Jacob. Pero si King Saul naging rebelde. Kasi nga, meron siyang isang tao na ipinakasal sa kanyang anak pagkatapos niyang talunin yung isang malaking tao. Ito yung panahon ng United Kingdom ng Israel.